sa ating lahat. Palakpan po natin ang ating Diyos na buhay sa lugar na ito. Hallelujah! Sabi po sa Psalms 150 verse 6, sambahin si Yahweh, lahat ng nilalang, sambahin si Yahweh. Kaya po ngayong araw, ay magagalak at magpupuri lamang sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Hallelujah! Everybody clap your hands, Jesus! Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Pilipinas, sambahin ka Yahweh, sambahin ka Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka Yahweh, ikaw ang Diyos na naglupa. Sambahin ka Yahweh,
Isisigaw natin ang pangalan ng ating Panginoon. Lord, gusto ko yung maawit sa Panginoon. Aawit ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Isaya't ko na sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, Hallelujah, Jesus, Lord, Lord, buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Lord, wala na kaming hanapin pa. Aawit ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May siya't ka lang sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, Hallelujah, Jesus, Lord, iyong iwan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Palakpak po natin natin mga kamay sa ating Panginoon. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Sisigaw! Sisigaw! Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, palakpak po natin ang ating Diyos na buhay sa lugar na ito. Hallelujah, ika'y dakila, Panginoon. Dapat ka lamang namin, Panginoon, sambahin at purihin sa araw nito. Hallelujah. Yes, Lord. Atin pong damhin ang awitin na ito para sa ating Panginoon. At damhin natin ang presensya ng ating Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah. Kami katagpuin mo, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you in spirit and truth, Lord God. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos.
katapusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord. Narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa ibig ng hain, aming dalangin, kami katakutin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka namin, Panginoon. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay mapupuri sa'yo, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantiyan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord, kadakilan mo, Panginoon. Hindi mo mapantayan, Panginoon. Sa'yo. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. O Diyos, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan,
po, malakas na palakpak para sa Lord. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. Jesus, sadyang dakila ka. Walang papantay sa iyo. Salamat. Kami nagpupuri. Dinadakilaan yung matamis na pangalan. Salamat, Lord, sa umagang ito na kami muli. Yung kinalinga, yung dinala ang aming pangyapak sa lugar na to para tumanggap ng pagpapala. Ano man, Lord, ang aming mga dalahin, ito'y alisin mo, Lord. Nasa gayon, ano man ang mga plano mo na dapat namin marinig sa umagang ito, ito'y matanggap namin ng buong buo. Walang hadlang, walang anuman sa gabal, O Lord. At dalangin ko rin sa apat na sulok ng lugar na ito, ang iyong mga banal na angheles ang siyang mag-ingat. Anuman tangka ng kaaway ay huwag makapamayani sa lugar na ito. Salamat, Lord, sa iyong papuri, sa iyong pagdakila sa umagang ito. We declare victory, O Lord. Dahil alam namin, Lord, na ang lahat ng lumalapit sa iyo is hindi mo pinapahiya. Salamat, maraming salamat sa lahat-lahat. Napakabuti mo. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat isa makakaupo na. Magandang umaga po sa lahat. At syempre sa Panginoon at maging sa online, sa ating mga kapatid na nasa Infanta at kung saan man dako, magandang umaga po sa inyo. At sadya, napakabuti ng Lord. Bakit? Hindi siya nagkukulang. No, at lahat ng nananatili sa kanyang kapangyarihan, hindi niya pinababayaan. Amen. Kaya nakaka-bless, no? Kaninang umaga pa lang, starting ng devotion, no? Sa Romans chapter 10 verse 11, no? Lahat daw ng nananampalataya sa Panginoon is hindi napapahiya. No? Lahat ng nag-trust, lahat ng ibinigay yung tiwala sa Lord, sa kabila ng kanyang lakas, sa kabila ng anumang natamo niya sa buhay, sa pag-aaral, anumang is hindi raw napapahiya. Sa bawat kahilingan, sa bawat anumang aspeto ng kanyang buhay, lalo na si David, no? Especially David. Alam na alam niya, no? Yung kapangyarihan ng Lord is enough para mag-supply sa kanya. Katulad lamang ni Isaiah, no? Sa kabila ng kanyang kapaguran, sa kabila ng parang susuko na siya, no? Anong ginawa ng Lord sa kanya? Pinatulog muna siya. And then after niyang mapatulog, paggising niya may pagkain na. No? Yun pala yun, no? Yung mga napapagod, yung mga nai-stress, no? Ikain lang po daw yun. Amen. Kulang lang sa kain niyo saka sa tubig. Kulang sa mainit na tinapay. Alam niyo po, sinerban ng Lord sa Isaiah ng mainit na tinapay. Praise God. At ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito, no? Kaloob ng ating Diyos to remind us. No? Bakit po sa talata po kasi na ating pagbubulayan sa aklat ng Hebrews, no? Ito po'y bilang paalala, no? Warning, pagtuturo, no? Pagsaway, doon sa mga maling gawain natin, baka tayo napapalihis. No, alam niyo po na sa buhay ni Paul, dahil sa ginagawa ng mga Corinthians, no, na lumilihis sa katuruan ng Panginoon, lagi siya nagpapadala ng sulat. Kaya nga po umabot sa 2 Corinthians yung kanyang sulat. No?
At ngayon pong umaga, no, ito po, sa pamamagitan ng Hebrew chapter 10. Fire needs fellowship. Pero recap muna tayo, no? Sa pamamagitan ng Pastora Jen, is, yung kanyang tinalaka is, fanning the fire with prayer. No? Dapat daw yung ating pananampalataya, yung ating apoy na aandap-andap is kailangan ng action natin. No? Kailangan natin itong paypayan. Bakit po? Sa science po, no? Kailangan po ng oxygen. No? Hindi po kasi mabubuo ang fire nang walang oxygen. Kailangan po itong paypayan para yung combustion niya is mas tumindi pa. No? Hindi po pwedeng sabihin mo, matutulog muna ako, Lord. At pagising ko, hindi po. Meron po tayong gagawin. Ano po yun? Isa na sa nagpapalakas, bilang pinapaypayan natin, pagbabasa ng Biblia. Meditation. At sabi nga doon, no, prayer. Alam niyo po, no? Kapag ang panalangin po natin, Lord, palakasin mo yung aking pananampalataya. Mapapahiya ba tayo? Hindi. Bakit? Sabi ng Bible, lahat daw ng lumalapit sa Diyos, hindi napapahiya. Amen? Sabi doon, wide open daw yung kanyang arms para tanggapin tayo. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. And let us consider how we spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see day approaching. Ang Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita. No? Sabi diyan, let us consider how we spur one another. Sadya po, no, ito yung nagpapaalala sa atin na meron tayong gampanin. Meron tayong pananagutan sa bawat isa. Ayaw natin, hindi, no? Pananagutan po natin ang isa't isa. We are brother's keeper. We have in common. Ano ibig sabihin ng fellowship? A deep spiritual partnership and communion with others believers. Rooted in a shared relationship with God. Ito po yan. Koinonia. No? Bago po ako magpalaot, no? Ito po yung project ng women's, no? Ini-introduce ko sa inyo, no? May bayad to, ha? Ito po yung pangalan ng kanilang brand na peanut butter na ubod ng sarap, na kailangan nyo isulat yung pangalan nyo sa braso dahil baka malimutan nyo. No, baka po meron nakakapansin sa akin na ako nagsusulat ng mga reminder sa braso ko, no? At kayo din, bago kayo tumikim ng peanut butter na koinonia, isulat niyo yung pangalan niyo. Baka possible malimutan niyo. Sa sarap. Ano po? Sabi diyan, no, koinonia means holding something in common. Ano ba yung hawak natin na in common? No? Si Kristo ay Panginoon. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay magdadala sa atin. Doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Koinonia. Remember niyo po, ha? Tayo po kasi, isa yung common denominator natin. Ito po isang tumpok ng kahoy na inapuyan, no? Sino po yung mga nakaranas na ng ganito? Siguro yung mga age ko, age ng pastor, no? Meron pong part ng kusina, yung kung tawagin ni dirty kitchen, no po? Ganun po kasi yung mga matatandang tahanan, no? Bukod doon sa kitchen na pag may bisita lang,
Sabi nga ng Pastor Ed Lapis, bakit ganon? Kung sino pa yung walang ambag sa buhay nyo, sila pa yung pinapagamitan nyo ng mga plato na maayos, nasa istante, no? Pero yung tao na may ambag sa buhay nyo, tulad ng mga nagpapakahirap sa inyo tumulong magtatanim, sila pa yung hindi nyo inianyayahan every time na meron kayong piging. No? Kasi po, naalala ko po kasi, yung isang tito ni Ate Jen, nung piyesta po sa Hala-Hala, sabi ng isang tito niya, bakit ganun? Parang unfair naman yata, no? Kung sino pa yung mga taong malalayo, na walang ambag sa buhay nyo, na hindi nyo nakakatulong paggapas ng mga palay para inyong makakain, sila pa yung ini-invite nyo. Bakit hindi nyo invitein yung taong nagpagal sa inyo? Yung nakatulong nyo magtanim, nakatulong nyo mag-araro, nakatulong nyo maggapas, nakatulong nyo pagpag ng palay dun sa kanyang sibol, sila pa yung nakakalimutan nyo. Or kung di nyo man makalimutan na pinapakain nyo lang tinapay, sopas, pero yung mga karne-karne, no? So, mabalik tayo dito, no? Makikita nyo po siya, napakaganda po ng apoy niya, ano po? Subukan nyo pong i-isolate yung isang piraso. Tanggalin nyo po yung isang piraso. Ilapag nyo lang sa isang tabi. Ano po sa tingin nyo ang magiging conclusion dun sa isang tao? Or anong mangyayari? Magiging cold siya? Ano po? Mababawasan yung kanyang init. At unfortunately, no, pwede siyang mamatay. Ganun po ang tao kapag in-isolate nyo, no? Hihina at hihina. Sabi ko nga kanina, no, ang isang fire para mabuo is kailangan ng oxygen. At meron pa pong dalawang bagay. Heat saka fuel. No, yung pong fuel, kailangan mo i-ignite yun. Kailangan mo na spark, kailangan mo ng heat para tuluyan siyang mag-apoy. Tulad din po ng ating pananampalataya, no? Sabi doon, fire needs fellowship. Fire need fellowship. Meron po tayong 4 dito. Una, the call to community. Sabi ko nga, matatagpuan niya verse 25. Sabi ko nga, sa Hebrews 10, ito'y binibigyan niya tayo ng warning. Binibigyan nila tayo ng paalala. Bakit? Tayo po madalas nakakalimot. Kaya nga, kung bibilangin natin sa Biblia, yung do not fear, to be exact, 365 days. Daily, pinapaalala sa atin ng Lord, do not fear, for I am with you. Amen? Why we need fellowship? No? Sabi diyan, let us not give up meeting together. Let us not give up meeting together. Bakit po? Alam po kasi ng Lord is, ang isang tao, kapag in-isolate mo yung sarili mo, hihina at hihina. Ano po? Tulad po natin, early believers gathered regularly. In homes, in synagogues, at yung synagogues po, ano po? Sinagoga, ito po'y sa Jewish lang, ano po. Pero tayo po ngayon sa church. Tayo po yung nagtuloy ng mga in-establish nila Paul, nila Peter about the early church. Anong huli? Public spaces. Madalas naghahayo tayo. Yung mga kabataan,
sa mga pag-aabang nila ng jeep. At once na nakasakay na sila, no, ginigrab nila yung opportunity na yun. Ako din po, no, ako'y blessed sa time na ako'y nagamit ng Lord sa Saudi Arabia. No. Meron po kasi kaming Sunday doon, Friday, before po ng night service, dalawa po kasi yung service doon. Umaga, then magtitigil na po kami sa church noon. Hindi na po kami uwi sa mga barracks namin. Ang ginagawa po namin, nagpupunta po kami sa pamilihan. Nag-i-invite po kami. At minsan, that night, no, may nadadala kaagad kami doon sa second service. Alam niyo po, no, ang tao na nagsisikap na mag-invite, minsan sa una, sa pangalawa, pero wag lang pong titigil. Makakahuli at makakahuli din po. Di ba po, ang fisherman o anumang klase ng pag-hunt, no, talo po yung titigil. Wala pong mapapala yung titigil. Amen? At pangalawa, Hebrews warns against spiritual isolation. Some were giving up on community. Bakit po? Isolation is very worse ang maidudulot. Bakit po? Physically, lagay muna natin physically. Depression, anxiety, no, weakness of immune system. No? Alzheimer's disease. Spiritually, no? Kapag in-isolate mo ang sarili mo, doon ka magkakaroon ng doubt. No? Doon ka tatakbo sa, baka bumalik ka pa sa dati nating kinalalagyan, yung mamuhay ka sa kasalanan, sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Na po, meron po tayo nababalitaan ganito, no? Katulad nga yung binanggit sa akin ni Ate Jen na pastor, pero bumalik sa Catholic at worse, no? Nagpari po siya. Kung hindi niyo po siya nababalitaan, hindi ko na po alam kung ano yung pangalan ng pastor na yon, no? Ganun po yung isolation. No? Kaya mo ina-isolate yung sarili mo, minsan feel mo kinokontrol ka, minsan feel mo baka masaktan ka lang sa pakikipagsalamuha mo. Why do people stop gathering today? Yun nga po, nabanggit ko kanina, no? Baka feel mo nasasaktan ka. At ito pa, business. Minsan doon sa ating trabaho, sa ating mga ginagawa, no? Minsan labada, lagi niyo po maririnig yan, no? Totoo po. Minsan ito yung pumipigil sa pagdalo. Natatalo si Kristo ng labada. Imagine niyo, natalo si Kristo ng labada. No? Hurt or offense. Pangatlo, a false sense of self-sufficiency. Minsan, feel natin, kaya natin mag-isa. Pero hindi. No? Hindi po kaya. Kaya, paalala po, no, ng 1 Thessalonica chapter 5, verse 6. Maging matalino. Maging matalino. Gamitin ang pag-iisip. Lawakan ang pag-iisip. Comfort in online convenience rather than embodied presence. No, ito po yung minsan nag-i-stop. O yung mga nasa online dyan, no, huwag kayong manatili sa online. Huwag niyong kaligtaan na makipagsalamuha.
Bakit? Tulad nga nung illustration natin kanina, no? Mas malakas kapag sama-sama. Mas malakas ang effect kapag sama-sama. Amen. Akala nila sapat ang online. Hindi po. Bakit po? Ang Panginoong Hesus, no? He lived. Iniwan niya yung kanyang pagkakarpintero. Iniwan niya yung kanyang tahanan. Iniwan niya yung kanyang bayan para magayag ng salita. Ang itinuturo ng Lord, personally, ihatid natin ang salita niya personally. Ano po? Number 2, key truth is spiritual growth called when removed from the body of believers. Lagi natin isaulo yan, no? Kapag ikaw mismo ang nag-alis sa pakikipagsalamuha, lalamig ka. Lalamig at lalamig. For sure. No? Hindi po nagsisinungaling ang salita. No? Seryoso po ang salita. Pangalawa, the purpose of gathering. Ano nga ba yung purpose? Ang bawat ginagawa ng Panginoon na itinuturo sa atin, He make Himself example. No? At lahat ng ginagawa ng Panginoon, merong purpose. Tulad ng gathering, merong purpose. Ano yung purpose na yon? Sabi diyan, no, let us consider how we may inspire one another on. Ito po yung purpose. I-consider daw natin na kung paano natin mapapalakas, paano natin mai-encourage ang mga tao na makakasalamuhan natin, especially sa church. Hindi mo mapapalakas ng lubusan ang isang tao sa pamamagitan ng lang message. No? Ang tao po need an affection. Kailangan po natin makipagsalamuha. Our gathering are not just about receiving. We come to give, stir, encouragement. Amen po? Ano sabi na Acts chapter 20 verse 35? It's better to give than to receive. At alam niyo po, no, iba po yung feeling ng tumanggap kaysa dun sa nagbigay. Mas napakasarap po ng pakiramdam ng nagbibigay. Bakit? Meron ka. Hindi ka tulad purong tumatanggap, hindi mo alam kung kailan ka tatanggap. Lagi ka na lang nakasahod. Lagi ka na lang nakanganga. No? Iba po yung nagbibigay. Maniwala po kayo. Kapag yung ito na practice nyo, yung flow ng blessing, hindi mo malalaman kung saan dumarating. Yung bigasan nyo, no? Hindi nasasaid yun. Bago pa lang masaid yun, meron nang dumadating. Ako, experience ko yan. No? Kahit kailan, yung aming tubigan, no, hindi natuyo. Ganun po ang Lord. Imagine niyo, no? Si Elijah, 3.5 years, walang ulan.
Namatay lahat ng livestock, halaman, mga source na pagkakainan, no? Pero alam niyo po, no? God deliver meat, sabi sa Biblia, fresh meat, kay Elijah every morning. Sa pamamagitan ng uwak. Kapag sinearch po natin yung katangian ng uwak, scavenger po yun. Siya lang po yung nag-aabang ng mga tira-tira ng mga leyon, mga buitre. So, ibig sabihin, malamang pabulok na yun. No? Pero, how the Lord move. Sabi doon, fresh meat ang sinusupply kay Elijah every day. Kaya po sa ating pagbibigay, no? Umasa tayo. Umasa tayo. Ano pa dyan? Spur one another implies strong encouragement. Sa pagtitipon natin, no? Nakakapag-encourage tayo. Minsan nahihingan tayo ng tulong, naipagpe-pray natin. At sa kabutihan ng Lord, nakakapag-abot pa tayo. Alam niyo yun, no? Nakakatulong tayo financially. Nakakatulong tayo spiritually. We gather to worship together. Para ka naman si Raulo noon, no? Na mag-isa ka nag-worship. We worship together. Kaya po panoorin niyo po yung The Chosen. Yung alam niyo yun, yung para kayong naroon sa senaryo na yon na nagkakantahan sila. Bagamat hindi eksakto, pero dahil sa wisdom ng Lord na ipinagkakalob sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa pagbabasa natin ng Biblia, nalalaman natin, oy, dagdag to. Oy, wala sa Bible yun . Pero nakakatch natin yung pinaka mismong ibig sabihin. No? Yun po yung wisdom. Yun po yung wisdom. Learn together. Mas mabilis po ang learning kapag po dalawa. Kapag po marami. Alam niyo po, no? Kaya nag-send ang Lord by twos. Kasi po, iba po talaga yung dalawa. Next, pray for one another. Sabi ko na kanina, no? At pang-apat, carry one another's burden. Alam niyo yun, yung pwede mo masabi sa kanya, I got you. Parang yung aking pamangkin, no? Pag nagtataguan sila, kambal nyo, kambal. Yung nagagawa ng mga napapanood, no? Nung time natin, yung mga 2 years old tayo, hindi naman tayo nakakapag-English. Pero yung mga pamangkin ko, I got you. Oh, bro. I got you. Talaga may accent pa . No? Isang beses, parang siguro, kasi nasa Marikina sila . Dito po kasi sa part natin, lagi po daanan po kasi ng aeroplano to . Lalabas yun, may humuhugong, lalabas, patakbo. What's that? What's that? Nakita niya, lapit na aeroplano. Ang laki . Sa kanila, walang ganun . No? Kaya, mabalik tayo, no? Carry one another's burden. Yung mapil mo na kung ano yung kanyang dinadala. At masabi mo sa kanya na wala pa yan sa dinanas ko. Kasi isang way yun para maibsan siya. Kung sakali man ganun ako nga dinanas ko ganito . Or meron kang dinadala, meron kang kinikip-kip. Tapos meron isang nagpatotoo na napakalupit pala nung kanyang dinanas. Masasabi mo na, nagmamaktol ako,
nagse-self-pity ako, pero yung palang aking ikinalulungkot is napakaliit kumpara dun sa isang kapatid na nakuha po natin. Yung po ang importance. Why we gather. Ano po? Panlima, hold each other accountability. Hold each other accountability. We are brothers keepers. Lagi po natin panatilihin, no? Na accountable tayo sa bawat isa. Na every time na meron lalapit sa atin, buong puso siyang umaasa, mabibigyan ako nito ng magandang payo. Alam niyo yun? We are brothers keepers. Next po, you don't sharpen iron with cotton. Sino po ang naghasa dito ng kanyang kutsilyo sa bulak or anumang malambot na bagay? You need iron para ma-sharpen. At para sa atin, we need others to sharpen us. Yan po, no? Hindi man natin matanggap ngayon, pero sa banda-banda ron, no? Yan na po yung makakasama niyo. Kaya ngayon pa lang, tanggapin na natin ang isa't isa. No? Yan na po yun. Praise God. At ang pangatlo po, the urgency of the hour. The urgency of the hour. Ito po yan. And all the more as you see the day approach. Napaka-urgent po, no? Ang panahon po is pabilis ng pabilis. Kaya kung ako minsan iniisip ko, bakit kaya ganun? Napakabilis. Kama-Monday lang, Sunday na naman. No, isa pong way ito ng Lord. Bakit? Sabi mismo sa Bible na pinabibilis niya yung panahon. Dahil baka daw po, wala nang matira. Baka daw po mapagod na tayo sa pag-antay natin. Pero, ang Diyos din ang nagbibigay ng solusyon. We need each other. Urgent. We need each other. No man is an island. We need each other. Sino po yung day na yan? Sabi diyan, the day refers to Christ. Christ returns and final judgment. Christ return, final judgment. Alam niyo po, no? Habang ang panahon is paiksi ng paiksi, at ang panahon ng pagdating ng Panginoon is parang nadyan na, abot kami na natin, no? Dapat tayo magsikap. Dapat tayo magmadali. Urgent. Bakit? Sabi doon, no? Sabi mismo ng Panginoong Hesus, magtrabaho hanggat may araw pa. Dahil pagtunton ng gabi, wala na tayong magagawa. Bakit po gano'n? No? Literally, talagang ang tao, itinakda magtrabaho sa umaga. May liwanag pa. Sa gabi, siguro nakakapagtrabaho yung iba. Siguro siya kwago. Ano po? Pero, sa conclusion, no, limited po ang magagawa sa gabi. Kaya po, Jesus Christ, no, asking us to work quicker. Bakit po? Malapit na po. Sobrang lapit na. Ayan na po, no, dati, signal number 2 lang, nagigimbal na tayo, no, pero ngayon, signal number 5. Imagine niyo signal number 5. Saka imagine niyo, no,
dun sa 100 kilometers per hour at yung may pabugso na 120 is napakalakas na that time. Pero ngayon, ano po, itong U1 na to, yung pagbugso niya 210. Imagine niyo yung 210. Alam niyo po, no, nakaranas ako niyan. Nung naangkas ako sa kapatid ng amo ko sa Saudi Arabia, 225. Camry po ang gamit niya. Toyota Camry. 225 kilometers per hour. Yung pong Damam, 160 kilometers ang layo namin sa Damam. Kalahating oras lang po. Alam niyo po, no, iniisip ko lang, hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon noon. Iniisip ko lang, siguro hindi ko na mararamdaman yun. Yung pagsalpok mo. Pero yung yung kapatid ng amo ko, siguro nakapitong sasakyan na siya. Puro total wreck. Meron pa raw siyang sasakyan na bumangga doon sa barrier, padiretsong ganyan. Hati. Buhay siya, pero kasi bakit nahati? Yung dalawang bangkuan ng driver sa passenger, gitnang-gitna. Wasak. Kasi po yung barrier po, yung edge po niya, pa-slide pong ganyan. No? Kaya possible na maganda yung hati. Bago tumumbok doon sa talagang barrier, may pa-slide na ganyan. Kaya siguro parang kutsilyo or bibingka, hinahati-hati muna siya konti. Hanggang sa nabiyak siyang tuluyan. Ano po? Sabi diyan, as the world grows darker, the light of the church must burn brighter. Sama-sama dapat. Sabi nga, no? The darker the night, the brighter the star. No? Yan po yun. Wala na tayong magagawa sa gabi. Kaya urgent. To all Christian, no? Sa online. To all Christian. The day is approaching. Jesus Christ will come back soon. Hindi natin alam. No, sabi nga, darating siya tulad ng magnanakaw. Walang nakakaalam. Maging ang Panginoong Hesus, hindi niya alam kung kailan siya sesend. Nasa Biblia po yan, no? Kasi sabi niya, only God knows kung kailan ako papadala. Isolation is a tactic of the enemy. Amen. Kabaligtaran po ito ng sama-sama. Bakit? To divide, to discourage, at ang pinaka-worst, para patayin ka. Ito po yung main eh. Ito naman talaga yung main purpose niya eh. To the bar. No, para patayin ka. John 10:10. Wala siyang ibang nais. Mamatay ka physically and mamatay ka spiritually. Yung iyong relasyon sa Diyos, yung ating relasyon sa Diyos, ito yung ganyang hinahadlangan. Ano po? In these days, we need each other more ever before. Amen po. Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 8, love one another. Hindi ko na po sinulat yan. 1 Peter chapter 4 verse 8, love one another. Yan po. Yan pala. Sorry. Galing oh. Thank you. Sabi dyan, the church is not an event to attend, but a family to belong. Ako, parang bigla akong napatanong dito, glory to God. No? At alam ko, marami sa atin, o lahat sa atin, hindi itinuturing na ito'y church na pupuntahan lang natin lagi, tuwing Sunday. No? Alam natin, we have people here that is in our heart, family. No, ang sarap madama no. Minemeditate ko tong word na to no na ang pinupuntahan pala natin dito, kaya pala ganun yung feeling natin ay pamilya.
family first. Yun po kasi yung pinaka sa buhay natin, no? Walang ibang magtutulungan kundi dun sa nag-iisang bubong, yung family. Amen? Last, fellowship fuels faith. Fellowship fuels faith. Sabi ng Proverbs 27:9, a sweet fellowship refreshes the soul. Sabi po ng pinakamatalinong tao. A sweet fellowship refreshes the soul. Totoo po, no? Yung nag-iisa ka, na wala ka ng buhay or baga na lang, at ibinalik ka ron sa naglalagablab, sigurado mag-aapoy po ulit. Sigurado mag-aapoy po. Bakit? God never fail sa lahat ng kanyang sinalita. Kapag sinabi niya na bumalik ka dahil mag-aapoy, bumalik ka dahil painitin ulit kita, iinit at iinit. Walang makakapigil. Fellowship is not just attendance, it's connection. Yung fellowship po, pinagbuklod po tayo ng Lord para sa isa't isa at para sa Kanya. Lagi natin tatandaan niya. Pinagbuklod tayo para sa isa't isa at para sa Kanya. Yun ang wag natin kalilimutan. No? Kasi minsan ito yung nagpapabigay ng pride sa atin, nagdudulot ng pride sa atin, no? Na nakakalimutan natin to give glory to the Lord. Kung dumating man sa atin, sa church na ito, nang napakarami tayo, no? 2,000 attendees, 3,000, lagi natin tatandaan ang Diyos. Dahil ang bawat bagay na pangyayari sa pamamagitan ng Diyos. Ito po kasi yung ginawa ni Satan, kaya siya nagrebelde sa Panginoon. Hindi niya naisip na yung kanyang kinalaban is yung lumikha sa kanya. Hindi niya naisip na siya ay likha lamang. No? Ito po yung isang magpapababa sa atin. Every time na makikilala natin ang Lord, every time na isisik natin si Lord, mas nakikita natin ating sarili na mas mababa. Dahil kapag tinitingnan natin ating sarili, na lahat ng ating achievement is dahil sa ating lakas, sa ating talino, nabubuo po yung pride. Bakit? Feel ni Satan, throne lang ang pagitan nila ng Lord. Pero he's wrong. No? Feeling niya, throne lang ang pagitan ng kanilang kapangyarihan. Pero he is totally wrong. Hindi niya naisip, he is only created by the Lord. Kaya tayo lahat na naririto, no? Huwag natin isipin na matalino tayo. Huwag natin isipin na mayaman tayo, no? At the end, iiwanan natin yan. Sabi nga ng Tatay Choy kanina, no? Iiwanan natin lahat yan. Whether we like it or not. Faith is not meant to be lived in private, but in partnership. Siguro naman alam niyo na yung kwento ng mag-ina, no? Na nakapag-abroad siya, nakauwi siya, walang nakaalam na Kristiyano siya. Amen. Ito po is pinapractice sa pakikipagsalamuha.
hindi po mabubuo yung word ng fellowship na nag-iisa. Kaya nga, sabi doon, no, 2. Nagsimula sa 2 or 3 gathered in my name. Naroon daw siya sa kalagitnaan. When we are alone, we are more vulnerable. Totoo po yan. Mas mahina tayo. Mas kayang-kaya tayong sakmalin ni Satan. Nag-iisa eh. Hindi katulad pag marami, meron lookout. Meron kang makakatulong. Amen. Yung isang normal size na table, kayang buhatin na mag-isa, yes. Pero mas magaan pag dalawa, kabilaan kayo. Ano mang bagay, no? Magsisimula ka na mag-doubt. At ito pang worse, magsisimula ka na magkasala pa ulit. Ano lagi ng salita ng Panginoon? Magaling ka na. Huwag ka na magkasala pa ulit. Bakit? Baka worse po. Di ba po yung napalaya sa pamamagitan ng ng demonyo, napalaya sa isang demonyo. Kapag hindi mo napaupo si Kristo dun sa center ng puso mo, babalik at babalikan ka ng devil. At sabi sa Biblia, no, magsasama pa siya ng mas 7 na mas masama kaysa sa kanya. Discouragement. Ito yung gustong-gusto ni Satan, no? Yung ma-discourage ka. Dahil pag na-discourage ka, i-isolate mo yung sarili mo. Nang tuluyan. Apathy. No? Yung kawalang interest ba? Yung parang, okay na, baliwala, bahala na sila. Bahala na sila sa buhay nila. Application? Who have you encouraged this week? Meron ba? Kung wala man, dali natin ito pag-uwi na. Mag-encourage tayo. Di man pumukol sa unang tira. Try again. Baka makahit ka na. Alam niyo yun? Kasi bakit? Kapag tumigil, sabi ko nga kanina, no? Kapag tumigil ka, talo ka. Are plugged into a local body. No? Naka-commit ka ba? Are you in? Or are you out? Doon po sa mga hindi pa undergo ng mga pag-aaral, no? Plug yourself. Bakit po? Alam niyo po, no? Hindi po ito para sa pastor. Para po ito sa Lord. At para ito sa sarili. Bakit po? Ang pastor po, alam na niya yan eh. Pero tayo, kailangan natin matuto. Alam niyo po, no? Hindi dahil gusto natin matuto para meron tayong ipambato doon sa mga makakasalam. Oh, eto ang verse para sa'yo. Eto ang verse para sa'yo. Patay ka. No? Hindi po gano'n. Meron po kasi nag-aaral para doon sa reason na yun. Para ipahiya kung meron man siyang madibate o talo ka. No? Para po sa sarili yan. Have you allowed hurt or distance to pull you away
Ang sagot, big no. Di ba? Di natin ialaw to. It's a big, big no. Conclusion na tayo. Rekindling the flame. No? Rekindling the flame. If your fire has grown cold, draw near again. Pero wag natin gawing escape to, ha. Kung sakali man, no? Napil mo na nakalayo ka na pala, na hindi mo sinasadya. Lagi mong babalikan yun, draw near again. Kasi minsan baka sabihin natin, saka na muna ako maglilingkod. Nadyan lang naman yan. Hahanapin ko muna si self. No, alam niyo yung word na yun? Hahanapin ko muna si self. Anong hahanapin si self? No? Then pag nahanap ko na si self, saka ako babalik. No? Join the body. Nakatalakin natin kanina. No? Worship together, share life again. Share life again. Again and again. Huwag magsasawa. Isolation is not God's will for us. He created us in His own image. He made us to fellowship with Him and with brethren. No? Isolation is not created by the Lord para sa atin. Remember, one log alone grows cold. Together, we burn brighter. Together, we burn brighter. Bakit? Sabi ng Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 11, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can a one keep warm alone? No po? Hindi po kahit kailan mapapainit ng isa yung kanyang sarili. Kailangan po ng dalawa. Kaya nga po, no? It takes two to tango. Hindi ka po makakapag-tango na nag-iisa. It takes two to tango. Amen? Kasi ang challenge po sa tango, yung paano mo hindi matatapakan. At syempre, may bubuhatin ka, may paiikutin ka pang kapartner mo, no? Gusto mo, lalaki ka, ikaw paikutin. Hindi naman pwede yun, no? So, pwede po tayong tumayo lahat. Glory to God. At pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen? No? Lagi natin tatandaan, the Lord Jesus Christ, sent by twos. Although narito tayo lahat as one. Pero try po natin mag-build, no, ng relationship dun sa nag-iisa mong napakatalik. Tawagin mong matalik. Kung may asawa ka, yung asawa mo, gawin mong matalik. Hindi matalik na kaaway, ha? Matalik na kaibigan. Bakit po? Ako po, no, danas na danas ko yan. No? Pero hindi ko sinasabing hindi kami nagtatalo. Nagtatalo kami. More often, tatalo kami. At doon sa pagtatalo na yun, no, natututo ko. Alam ko yan, no, natututo ko. Marami ko natututunan, especially yung temper ko, no.
praise the Lord. Binigyan niya ako ng isang partner na hindi nagsasawa. Oh. And I pray the Lord na huwag siya magsawa rin sa akin. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, praise you God. Praise you Jesus. Praise you Holy Spirit. Diyos po namin manal na makapangyarihan sa lahat. Sobrang maraming salamat sa iyo. Dahil hindi namin na-expect na napakarami mong pagkakalob sa amin sa umagang ito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi napakarami. Bagamat alam na namin to, pero lagi kang tapat sa iyong mga salita na hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami iiwang ulila. Lagi mo kaming kinakalinga. Lagi ka nagpupwede sa amin. Ngayon lang sa umagang ito, nag-provide ka ng kalakasan sa amin na hindi dapat kami mag-isa. Bagkos, kami magtulungan. Tulad ng isang walis, hindi kaya makalinis ng isang tingting lamang. Kundi pinagpupukulan mo kami. Kahit salamat sa iyo. Salamat sa umagang ito. Sa kabila ng balita na meron daw bagyo, pero I declare, ito yung winasak mo na for this hour. Salamat sa iyong kapangyarihan na maging ang kalikasan is nasa iyong kamay. At dalangin ko rin sa aking mga kapatid na naririto. Manatili ang bawat isa sa iyo. Dahil alam ko, the worst tragic na pwedeng mangyari sa isang tao ay yung mamatay ng walang Kristo. Kahit Lord, eto kami. Kami nagsusumamo. Kami dumudulog sa iyo sa panalangin na matagpuan mo kami na laging tapat sa iyo. Matagpuan mo kami na laging nagtatapat sa iyo. At matagpuan mo kami na laging tapat na naglilingkod sa iyo. Dahil alam po namin na hindi lahat na naglilingkod is tapat. Gusto namin, Lord, likhaan mo kami ng tapat na puso. Tapat na naglilingkod sa iyo. Dahil alam po namin, apart from you, we cannot do nothing. Wala kami magagawa sa pamamagitan ng aming sariling lakas. Pero dahil sa iyong kapangyarihan, we can do all things. Salamat, Lord. Salamat. Salamat sa lahat-lahat. Napakabuti mo. To you all the glory. To you all the honor. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Sabi po tayo magpuri sa ating Panginoon. May paranas mo Come on, church. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong
Iniligtas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, maraming salamat po sa umagang ito, Lord, sapagkat minsan pa, Panginoon, ay binigyan nyo kami ng pagkakataon makasamba sa nag-iisang Diyos na may-ari po ng aming mga buhay. Salamat, Lord, sa pribilehiyo na kami po ay makapagtipon sa oras na ito sa likod po ng hindi magandang banta ng panahon sa aming paligid. But kami po ay nananampalataya, Lord, na ikaw pa rin po ang may full control sa lahat po ng bagay. Kaya patuloy namin ito sa iyo itinataas. Loobin mo, Panginoon, na ito po ay lubusang pong malusaw, nang sa gayon po wala pong anumang pinsala ang maganap nito, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, lalo na sa mga pinili mo at tinawag mo, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito dahil po kami po ay napagkakalooban po ninyo ng pagkakataon na magkasama-sama at magbigay po ng parangal sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, salamat po. Katulad po ng aming pong napag-aralan sa oras na ito, kailangan po namin huwag kaligtaan at lagi namin alalahanin ang pagtitipong tulad nito sapagkat kami po ay nangangailangan po ng fellowship. Nangangailangan kami ng kalinga ng bawat isa sapagkat kami ay isang pamilya. Pamilya na tinipon po ninyo at binuklod po ninyo ng iyong pagmamahal, Panginoon, mula po sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang traits, Panginoon, ng aming pamilya. Tinipon nyo kami dahil po sa inyong pagmamahal at kami po ay isang pamilya. Pamilya po na hindi lamang dito po magsama-sama, Panginoon, sa lupa, maging sa langit, kami pa rin po ang magkakasama. Kaya, Lord, patuloy mo po kaming buklorin, Panginoon, ng pagkakaisa. Patuloy mo kaming buklorin ng iyong pagmamahal, Panginoon, nang sa gayon magpalakasan kami sa isa't isa. Nang sa gayon, Panginoon, makita sa amin na kami po ay tunay po ninyong pamilya. Maraming salamat po din sa buhay po ni Pastor Erwin na ginamit niyo po sa aming kalagitnaan. Patuloy mo po siyang ingatan, patuloy mo siyang gamitin mightily sa patuloy po na paghayag ng iyong salita. At dalangin din namin, Panginoon, loobin po ninyo na ang kanyang cell group, Lord, one of these days, ay nawa mabuo, Panginoon, sapagkat tunay, Lord, na magamit po ang talentong pinagkaloob mo po sa Kanya upang mag-encourage, mag-mold at mag-develop, Lord, ng mga disipulo mo na magiging katuwang pa po namin sa patuloy pong pag-abot ng mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa po nakakaranas ng liwanag na nagmumula sa iyo. Kaming lahat, Panginoon, ay mayroon kami kanya-kanya pong responsibility. Lahat kami, Panginoon, ay may gampanin na patuloy pong maghayo, patuloy pong magdala ng kaluluwa, ipahayag ang kaligtasang natanggap po namin sapagkat tunay, Lord, malapit na kayong bumalik. At nais namin, Panginoon, na maging mabuti kaming katiwala sa buhay, kaligtasan na pinagkalob niyo po sa amin bilang regalo at magamit din namin ito upang ang ibang tao po ay makakilala rin po sa iyo. Pagpalain mo po ang buong pamilya po ni Pastor Erwin, 10 na kanyang buong pamilya, at patuloy mo silang ingatan, Panginoon, at gamitin ang buong pamilya niya upang maging liwanag saan man sila naroroon, Panginoon, at magdala ng kagalakan sa puso mo. And I do believe, Panginoon, as they continue to serve you, Lord God, ang lahat po ng kanilang panalangin na magbibigay ng lugod sa inyo, kami po'y nananampalataya, Lord, na ito po'y pagkakalob po ninyo sa iyong tamang panahon at tamang pagkakataon in the mighty name of Jesus. Salamat, Ama, at sa bawat isa, Panginoon, na inuna po ang pagtitipong ito. Alam ko po na ang lahat ng ito ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Kami po'y nananampalataya, Lord, na susulitin mo, Panginoon, at lulubusin niyo po ang kagalakan ng bawat isa sa amin sa iyong panahon, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyo namin lahat ito tinitiwala
at maging sa mga kapatid namin na nasa online, ikaw rin po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. At Lord, ano man po ang dahilan nila kung bakit sila nasa online, dalangin namin, katulad ng aming pinag-aralan ngayon, makatawid po sila at makarating sa bulwagang ito sapagkat kailangan po namin ang pagsasama-sama nito, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa iyo namin lahat itinitiwala ang araw na ito. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, sa aming mga pansamantalang tahanan, at patuloy, Lord, na ang pagkalinga mo po ay maranasan po ng bawat isa sa amin. Kaya, Ama, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay sa bulwagang ito, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy po na pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo, at ang patuloy po na pagpisa ng Espiritu Santo sa amin, ngayon at magpakailanman, ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Ngayon po, natatapos na po ang ating gawain. Tayo po'y magkamayan. God bless us all po.